Pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa addiction, no? Tatalakayin natin dito kung ano-ano nga ba ang dahilan ng addiction na ito, no? At saka kung paano natin mapagtagumpayan itong addiction na ito, no? Pero bago ang lahat guys, no, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng addiction. Ang addiction na ito guys, no, ay ito yung sobra-sobrang pagkikrave mo sa isang bagay or pagkain man yan, inumin man yan, or mga gawain man yan, no? Parang hinahanap-hanap siya ng utak mo to the point na hindi mo na kayang kontrolin, no? Number one na halimbawa dito guys, no, yung drug addiction at saka yung alcohol addiction, no? Yung sobra-sobra na yung pagkikrave mo sa drugs at saka sa alcohol na hindi mo na siya kayang kontrolin. Kumbaga, hinahanap-hanap na siya ng utak mo at lagi mo na siyang naiisip, no? Yan yung tinatawag na addiction, no? At saka guys, no, malalaman nyo daw na addicted na kayo sa isang bagay kapag halimbawang tinigil nyo siya ng 1 week tapos obserbahan nyo yung reaksyon ng utak nyo. Kapag hinanap-hanap siya ng utak nyo, ibig sabihin addicted na kayo doon sa ano na yun, no? Kung substance man yan or pagkain man yan or kung ano man yan, no? Pero kapag tinigil nyo ng 1 week, walang reaksyon, hindi hinahanap ng utak nyo, ibig sabihin hindi kayo addicted, no? Sa ganung paraan nyo daw malaman kung addicted na ba kayo sa mga bagay na yun, no? Kung ano man yung kinaka-addikan nyo, no? At saka guys, no, ang addiction na ito, iba't iba ang uri ng addiction, no? Pero ang pinaka-common sa atin, yung drug addiction at saka yung alcohol addiction. Pero bukod dyan, pwede ring sex addiction, pwede ring pornography addiction, pwede ring food addiction, pwede ring cigarette addiction, pwede ring gambling addiction, pwede ring work addiction, or di kaya exercise addiction, shopping addiction. Diba? Maraming klase ng addiction, no? Kung ano yung mga bagay na kinakahiligan yung gawin na hindi nyo na kayang kontrolin, tinatawag na addiction yan, no? Pero guys, no, sa dami ng mga uri ng addiction na yan, mag-focus tayo sa pinaka-common, yung drug and alcohol addiction, no? Ang addiction na ito guys, no, tinatawag siya na chronic brain disease or brain disorder, no? Ibig sabihin, kapag chronic, hindi na siya gumagaling, kumbaga wala na siyang lunas, no? Daladalahin mo na siya habang buhay, no? Napakahirap pa naman guys kapag may addiction ka, halimbawa drug addict ka or may addiction ka sa alcohol, no? Kasi makapagpabago siya kung paano gumana yung utak natin, no? Kasi ito palang alcohol at saka itong drugs na ito, kapag tinake ng isang tao, maaari niyang ma-access yung brain communication system ng tao, no? Mas maaari siyang makialam sa nerve cells ng utak natin. Parang siya na yung magdidictate kung paano gumana yung utak natin, kung paano mag-send, paano mag-receive, or kung paano mag-process ng information, no? Kaya pala, kadalasan kapag nakikipag-usap tayo sa mga tao na drug addict or di kaya addict sa alcohol, ay mga lutang sila, di ba? Parang wala sila sa sarili nila, parang hindi nila alam kung ano isasagot nila. Gawang epekto pala noong alcohol at saka drugs na tinake nila. Nakialam pala yung drugs at saka yung alcohol sa utak nila, no? Kaya napakahirap guys kapag ganito na yung pakiramdam natin, naku, lalo na kapag nagtatrabaho tayo, hindi tayo makapag-focus sa trabaho natin, di ba? Hindi na tayo makakonsentrate kasi kapag addict ka na sa ibang bagay, lagi mo na siyang naiisip at saka lagi siyang hinahanap ng utak mo kasi nga addict ka na nga eh, di ba? Kaya napakahirap sa mga nagtatrabaho kung ganito ang nararamdaman ninyo, no? At saka sinasabi dito na kapag pala may ginagawa tayo tapos nagustuhan ng utak natin, halimbawa kumain tayo ng favorite nating mga pie or di kaya burgers or di kaya umiinom tayo or di kaya nagtitake tayo ng drugs or nagja-jogging tayo or nakikipag-banding tayo sa mga kaibigan natin, magre-react pala yung reward pathways na ng utak natin, no? At saka itong reward pathways na ito ay konektado ito sa mga area ng utak natin na nagkukontrol sa behavior natin at saka sa memory natin, no? Kaya pala, ang mga addict, no, mga addict sa alcohol, mga addict sa drugs ay nagiging mahina yung memorya nila, nagkakaroon sila ng memory loss, gawa pala ng alak at saka ng drugs, no? At saka kapag addict ka sa alcohol at saka sa drugs, nagbabago yung ugali mo, di ba? Nag-iiba yung ugali mo, mabait ka ngayon, mamaya-maya iba na yung ugali mo, no? Kasi nga, dahil nga nag-a-activate yung reward pathways ng utak natin kapag nagustuhan ng utak natin yung mga ginagawa natin, no? Kaya pala nagkakagano, no? Nagbabago yung ugali natin at saka nagkakaroon tayo ng memory loss kapag tayo ay mga addict, di ba? Addicted tayo sa drugs at saka addicted tayo sa alcohol, no? Kaya napakahirap guys, no? Sana habang hindi pa nangyari sa atin to,
Hindi pa tayo nagiging addict sa isang bagay or sa substance man yan or sa pagkain, no? Pigilin natin yung sarili natin, guys, no? Para hindi natin ma-experience itong mga nai-experience ng mga addicted sa mga substance na to or sa mga bagay, no? Tsaka, guys, no? Alamin natin dito kung ano-ano nga ba ang mga dahilan ng addiction, no? Number 1 na talaga dyan, maaaring namana mo sa pamilya mo. Halimbawa, yung magulang mo, addicted sila sa mga bagay na yun na kinakaadikan mo, maaaring naipasa sa iyo, no? Namana mo sa kanila, no? At saka pangalawa naman dyan, maaaring na-impluwensyahan ka na ang barkada mo. Imbes na mabait ka, di ba, mabuting tao ka, pero nakipagbarkada ka, nakipagminggil ka sa mga tao na bad influence, hindi maganda yung gawain nila, may impluwensyahan ka, no? Kaya itong addiction na ito, maaaring na-impluwensyahan ka lang ng mga taong nakakasama mo or nakakasalamuha mo sa pang-araw-araw na pamumuhay mo, no? Pangatlo naman dyan, maaaring nagkaroon ka ng childhood trauma or di kaya childhood abuse, kaya paglaki mo, nag-trigger sa'yo yung trauma na naranasan mo or yung abuse na naranasan mo nung kabataan mo, no? Kaya paglaki mo, naging pariwara ka na, no? Parang ito yung ginawa mong medication, yung ginawa mo ng medication yung pagtitake ng drugs at saka pag-iinom, di ba? At saka pang-apat naman, maaaring may mental health issue ka, di ba? Katulad na lang ng depression na yan, at saka katulad na lang ng anxiety na yan. Kapag depressed ka, kasi hindi madaling emosyon itong depression, guys, no? At saka anxiety na to, no? Kaya yung iba, kapag nakaka-experience ng ganito, mental health disorder, ang ginagawa nila, nagtitake ng drugs or nag-iinom kasi sinasabi nila, pampatulog, di ba? Hanggang sa masanay na yung utak mo na hindi ka na makatulog kapag hindi ka makainom, kapag hindi ka nakapag-take ng drugs, magiging addiction na siya katagalan, no? At saka, panglima naman, maaaring kulang ka sa parental guidance, no? Walang guidance ng magulang mo, kaya napariwara ka, no? Kaya napasama ka sa mga company na bad influence sa no? Kasi nga hindi ka naman pinapakialaman ng magulang mo, walang guidance ng magulang mo, kaya ito ang nagiging dahilan na pariwara ka, di ba? Nagrebelde ka kasi iniisip mo hindi ka mahal ng magulang mo kasi wala nga silang pakialam sa iyo, wala man lang guidance, di ba? Hindi ka nila gina-guide, kaya bilang pagre-rebelde mo, ang ginagawa mo, nagiging addict ka na, no? At saka pang-anim naman, isa rin sa nagiging dahilan ng addiction ay yung stress, no? Kapag nakakaramdam ka ng stress, pamparelieve ng stress ng iba, yun yung nag-iinom or di kaya nagtitake ng drugs kasi akala nila kapag ginawa nila yon, mawala yung stress nila, no? Ang hindi nila alam, mas malala pa pala yung mararanasan nila, no? Kaya dapat mag-iingat tayo, guys, no? At saka ito naman, kulang ka sa support system, wala man lang nandyan para suportahan ka, wala man lang nandyan para i-motivate ka, kaya ang ginagawa mo, kung sinong nag-aaya sa iyo, sige ka lang ng sige, no? Kasi iniisip mo, walang may gusto sa iyo, walang nagmamahal sa iyo kasi wala nga sumusuporta sa mga ginagawa mo, kaya napapariwara ang buhay mo, no? Kung negatibo ang laman ng isip mo, kaya naisipan mo na lang na magiging addict, di ba? Magiging addict na lang kasi yun ang naisip mo na solusyon, no? Na hindi naman dapat, no? So, para sa biktima na nitong addiction na ito, guys, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko, brain chronic disease siya, wala na siyang lunas, no? Pero kung para sa atin ng mga tao, imposible talaga na malunasan ito kasi pag sinabing chronic, walang lunas. Pero pag sa Diyos, ilapit natin sa Diyos, walang imposible kay God kasi si God ay powerful. Anong sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9? But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Diba? Saan nga dito? Si God ay yung grace niya, yung biyaya niya ay sapat na para i-handle kung ano man yung mga kahirapan, kung ano man yung mga kahinaan natin, no? Dahil nga powerful si God, ang power niya ay ginawang perfect para sa mga kahinaan ng katulad natin na tao, no? Kaya wala siyang hindi kayang gawin, kaya ang magandang gawin natin, ilapit natin sa Diyos kasi walang imposible kay God. Pag ganito na yung sitwasyon ng buhay natin, wala nang ibang makatulong sa atin, si God lang. Miracle ni God ang kailangan natin, no? Hindi na kayang gamutin ng tao ito. Si God na lang ang pag-asa natin, di ba? At saka, anong sabi ni God sa atin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13? No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you
be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Ang ibig sabihin nito, no? Wala daw mga temptation na lalampas sa atin na hindi daw common sa tao, no? Ibig sabihin, ano nga ba yung mga temptation na common sa atin, yung mga katakawan natin, yung lust of the flesh, lust of the eyes, di ba? Pero si God daw ay faithful siya, hindi daw niya hahayaan na matukso tayo na hindi natin kaya, no? Pero kung hindi man natin naiwasan, talagang natukso tayo, naging addict tayo sa mga bagay, naging addict tayo sa substance, naging addict tayo sa mga gawain, no? Gagawa din daw ng paraan si God para malampasan or matakasan natin itong temptation na ito, no? Kaya lumapit tayo kay God para malampasan natin kung ano man yung temptation na kinasangkutan natin, kung ano man yung tukso na kinasangkutan natin. Kung tayo man ay biktima nitong addiction na ito, ilapit natin sa Diyos yung problema natin, no? Kay God natin ilapit dahil kayang-kayang solusyonan ni God yung problema natin, no? Basta tayo ay willing na magsisi, willing na humingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa, no? At saka ano nga ba ang dapat nating gawin kung tayo ay biktima na nitong addiction na ito para mapagtagumpayan natin ito, no? Ang una na talaga dyan, kailangan nating magsisi sa mga kasalanan nating nagawa, no? At humingi tayo ng kapatawaran ng Diyos sa mga kasalanan nating nagawa kasi nakasaad yan sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nakasaad nga dito, kapag ikumpisal natin sa Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin, faithful daw si God, no? Matapat daw si God na patawarin tayo sa mga kasalanan natin at linisin niya tayo sa mga pagkakamali natin o sa mga kasalanan nating nagawa, no? Kaya wala talagang imposible kung ilapit natin kay God yung problema natin, yung addiction na problema natin. Walang imposible na matugunan ni God kung ano man yung hinihiling natin sa Kanya, no? At saka, pangalawa, no? Kailangan natin mag-pray, di ba? Magdasal tayo kasi walang imposible sa prayer. Ang prayer, nakakapagpabago siya ng pangyayari sa buhay natin, nakakapagpabago sa buhay natin, no? Kapag inumpisa natin itong prayer na ito. Tsaka pangatlo naman, dapat magbasa tayo ng mga salita ng Diyos, magbasa tayo ng Bible. Yun ang makakatulong sa atin para maliwanagan ang isip natin, no? Maliwanagan ang isip natin sa mga salita ng Diyos para makapagbagong buhay tayo, no? Tsaka pang-apat naman na gawin natin, kailangan mag-set tayo ng boundaries kung sino man yung dahilan kung bakit nabiktima tayo ng addiction na ito, yung mga bad influence na company, yung ilayo na natin yung sarili natin sa kanila, no? Mag-set tayo ng boundaries, no? Huwag na tayong makipagkita sa kanila, no? Or di kaya ay i-let go na talaga natin sila sa buhay natin dahil wala naman silang nagagawang matino sa buhay natin, no? Tsaka panglima naman, pwede tayong mag-seek ng support, no? Support system natin na para mayroong tao na gagabay sa atin, mayroong tao na tutulong sa atin para malampasan natin kung ano man yung pinagdadaanan natin, no? Kasi itong addiction na to, guys, no? Akala natin kapag addicted tayo sa isang bagay, normal lang yun, normal na gawain, pero hindi natin alam na kasalanan sa Diyos, no? Kasalanan sa Diyos ang pagiging addict, guys, no? Kasi nga, ang addiction na ito, nabibilong siya sa kasalanan ng gluttony, or katakawan, or kasakiman, no? At saka, nabibilong din siya sa idolatry, no? Alam naman natin na ang gluttony ay kasama yan siya sa mga deadly sins, no? Kasi nakasaad yan sa Bible, nakalagay yan dito sa Proverbs, chapter 23, verse 20 to 21, be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat, for the drunkard and the glutton will come to poverty, and slumber will clothe them with rags. Ibig sabihin, wag daw tayong maging lasinggero at saka wag daw tayong matakaw kumain ng karne. Kasi daw itong pagiging lasinggero natin at pagiging matakaw natin kumain ng karne, ito daw ay magdadala sa atin sa kahirapan. Kasi syempre, di ba, kapag madalas na yung pag-iinom mo, madalas na yung pagkain mo ng karne, alam mo naman na mahal ang karne at saka alam mo naman na ang alak din, medyo mahal din ang alak, no? Kaya maghihirap ka imbis na pang-budget mo na lang para sa pamilya nyo, pang-budget para sa pagkain ng pamilya mo, or kung ano man yung mga importante na pwede nyo pagkagastusan, napupunta doon sa alak at napupunta doon sa mga pulutan, di ba, na karne, di ba? Paghirap kayo, no? At saka, kapag ganito, naghirap ka na, hindi ka na makabili ng magandang damit, or di kaya, kapag mga tao kasi na laging busog, or mga tao na laging lasing, di ba, laging inaantok yan, at saka, mabigat ang katawan nila, tamad silang kumilos, kaya, ang mangyayari sa inyo,
maaring hindi na kayo makapagbihis or di kaya maaring hindi na kayo makaligo, kaya magmumukha na kayong basahan. Yan ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? At saka, ang sabi naman dito sa Philippians chapter 3 verse 19, their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with mind set on earthly things. Ibig sabihin, pag ikaw matakaw ka or sakim ka na tao or lasinggero ka, ang katapusan mo daw ay kasiraan mo. At saka, yung Diyos mo daw ay yung belly mo, yung taba mo. Yung glory mo daw ay yung kahihiyan mo. Kasi, ang utak mo ay nakaset sa sa mga earthly things, sa mga material na bagay sa mundong ito, no? Wala kang guidance ni God, kaya napapariwara ang buhay mo, di ba? Para naman sa atin na hindi pa biktima nitong addiction na ito, habang hindi pa nangyayari sa atin, hindi tayo matulad sa iba, ang dapat nating gawin ay nakasaad dito sa Galatians chapter 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of your flesh. Ang ibig sabihin, para hindi tayo mahulog dito sa temptation, hindi tayo maging biktima nitong addiction na ito. Kung lumakad tayo sa buhay natin, hayaan natin yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Kumbaga, yung will ni God ang masusunod sa buhay natin para hindi natin mabigyan ng kasiyahan yung laman natin or yung katawan natin, no? Yun ang dapat nating gawin, guys, para hindi tayo mabiktima nitong addiction na ito, no? Tapos, ang nakasaad din dito sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Para maiwasan natin ang tukso ng addiction na ito, anong sabi dito? Kailangan daw mapagmatsyag tayo at saka magdasal daw tayo para hindi tayo mahulog sa tukso. Kasi, ang spirit daw natin willing, di ba? Willing yung spirit natin na huwag gawin, pero yung laman natin ay mahina, yung marupok tayo, no, madali tayong tuksuhin, kaya ang dapat nating gawin ay dapat ay mapagmatsyag tayo at saka magdasal tayo sa Diyos na hindi tayo mahulog sa temptation, guys, no? So, yun lang naman, guys, yung aking ma-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!